Good day, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today we're going to discuss another topic in business mathematics, and that topic is the the world the world of decimals. The world of decimals. Previously in the last video, we have discussed the world of fractions, how to convert fractions, the fundamental operations of fractions, and some practical applications and word problems concerning fractions. But today, we're going to discuss the world of decimals. Now let's get started. First, let's define what a decimal is. A decimal is a representation of a fraction whose denominator is a multiple of 10. Ganun lang. Ganun ang decimal. Yung denominator mo is a multiple of 10. Ano ibig sabihin ng multiple? Yung mga 10, 100, 1,000, 10,000, etc. This a multiple, di ba? Kapag multiple, pag yung 10, minultiply mo sa sarili niya, 100. Yung 100, minultiply mo sa 10, etc. Ganun lang siya. Ngayon, what are examples? Paano ba? Ganito. Mga halimbawa. Ano ba mga halimbawa nito? Palit tayo ng kulay kasi yun yung ginamit. Draw. Let's change the color to maroon. Halimbawa, number 1. Ang isang example is 1 over 10. Pwede mo siya kasi siya isulat as 0.1. Diba? Number 2. 2 over 100. Pwede mo siya isulat as 0.02. Tama ba? Ano ba? Tapos number 3, let's say 456 all over 100. Pwede mo siya isulat as 4 and 56 all over 100 or 4.56. Yan ang mga examples ng decimals. Ito yung mga examples ng decimals because mamaya natin i-explain ha. Magsusulat mo tayo ng mga examples. Number 4. Ano ba? Meron tayong 104 all over 1,000. Pwede mo siya isulat as 0.104. And number 5, yung 37 over 10,000. Diba? Pwede mo siya isulat as 0.0037. Okay? Ngayon, itong mga sinulat natin na resulta from the fractions, ito, saka ito, they are called a decimal. Mga decimal yan kasi pwede mo siya isulat as a fraction na kung saan yung denominator ng fractions na yun, ito 10, 100, 100, 1,000, 10,000 ay multiple of 10. Ganun lang siya. Ang shortcut dito, napapansin nyo, kapag 10 to, may isang 0. So isang place ka. Tama? Ngayon, may dalawang 0 yung 100. So may dalawang place ka. May dalawang place to. So, yung decimal mo, dalawang place. Tama? Paano to sinulat? Kasi mas malaki yung numerator, 456 sa 100. So, ilang 100, meron ang 456. Di ba may 4 ka mabubuo? 400 yun. Ano ba ang kulang? 456 minus 400, 56. Diba? Ganun ang technique paano yung nasulat na mabilisan. Okay. Ganito hulaan nyo tatlong place to. So, ilang place yung decimal mo? Tatlo din. Diba? Ganun ang shortcut. Kapag naman 4 to, edi 4 din yung place. Ganun lang siya kadali. Diba? Makikita nyo? Ngayon, palit tayo ng color. Let's say maroon ulit. Ngayon, baba tayo. Magkakaroon tayo ng remarks. The divisors of the examples above are of powers of 10. Nakikita nyo naman, di ba? Kasi 10, 100, 1,000, tapos 10,000 yung denominators nun eh. The number of decimal places represents the number of zeros of the denominator. Yun yung remark ko kanina. Yung sinabi ko may bilog. Ano yung ibig sabihin? The number of decimal places represents the number of zeros. Halimbawa, may dalawang zero, ibig sabihin may dalawang decimal place ka. Ganon? Okay. Tapos, pag mayroong 4 na 0, may 4 kang decimal places. Kita nyo? Yun yung remark na yun. Ngayon. Then, diba, the number of decimal places represents the number of zeros in the denominator. Then, reduce the fraction to its simplest form when necessary. What do I mean by this? Halimbawa,
magkakaroon tayo ng halimbawa. Ano ba halimbawa nito? Number 1. Let's say we have 0.75. Alam natin na if change the color, meron siyang 2 decimal places. 2 decimal places. Ano ang ibig sabihin nun? Balik tayo sa maroon. 0.75 is equal to yung nasa itong place na to, i-over mo siya sa 10 squared. Parang ano siya, kung ilan yung place niya, yun yung exponent ng 10 mo. Nagigets niya ba yung ibig sabihin? So, magiging 75 all over 100. Or you can simplify this as 25 multiplied by 3 kasi 75 can be written as 25 times 3. Ito na ang symbol gamitin natin. Tapos yung 100 ay pwede mo isulat as 25 times 4. Cancel mo yan kaya magiging 3/4. Eh, di ba 3/4 ang 75 over 100? Okay. Number 2. Meron tayong 0.250. Pwede mo siya isulat as ilang decimal places to? 3 decimal places. So, pwede mo siya isulat as 0.250 is equal to 250 all over 10 cube. Kasi 3 decimal places ka, so yung exponent ng 10 mo ay 3. Kaya, pwede mo isulat as 250 all over, di ba, 1,000. Kasi kung ilan yung exponent, ganun karami yung zeros niya. Ganun lang naman yun eh. Eh, pwede mo isulat as, pwede mo isulat as 250 multiplied by 1 all over 250 multiplied by 4 or 1/4. Diba? Nakikita nyo na yung, yung patterns ng ginagawa natin. Ayun, number 3. Ano pa tayo sa example? 0.023. Ilang decimal places yan? Ilan? Narinig ko yan? 3 decimal places. Tama. 3 decimal places. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nito? Maroon tayo. So, yung 0.023 ay just equal sa 23 all over 10 cube. Or 23 all over 1,000. And pwede ba i-simplify yan? Hindi na. Okay? So, yan na yun. Ngayon lang kadali, di ba? From decimal, ginawa mo siyang fraction in a simple matter. Nilalagyan mo lang ng 10, power of 10 yung denominator. So, basically, this is conversion from decimals to fractions. Ngayon lang kadali yun. Di ba? Ngayon, let's define what are the types of decimals. Kasi di ba dati, previously, natin yung improper fractions, proper fractions, saka mixed numbers. Ngayon, meron din versions tong mga decimals na to. Pangalan na natin. Number 1. A terminating decimal is a decimal that contains a finite number of digits after the decimal point. Ibig sabihin, after the decimal point, nabibilang mo ilan yung kasunod na numbers. For example, halimbawas of terminating decimals. Ano nga ba mga halimbawas of terminating decimals? Meron tayong 13.2. Terminating to kasi nabibilang mo ilan yung kasunod after the decimal point. Ilan meron? Di ba isa? Sunod, yung 0.2. Di ba kasi alam mo na may isa lang na kasunod yung decimal point. Sunod, 5.69. Di ba? Yung 1.2345. Tapos yung 10. Bakit siya terminating decimal? Kasi after the decimal point, pwede mo siya isulatan ng infinite number of zeros. Parang ganun. So, yan yung examples ng terminating decimals. Alam mo, ilan yung kasunod after the decimal point? May isa, may dalawa, may apat, tapos may wala. Nabibilang mo pa rin naman ng wala eh. Basically. Diba? Kaya naging, naging finite number. Okay? Ngayon, sunod. Ang susunod na classification is a non-terminating repeating decimal. Ano ibig sabihin nun? Isa decimal, i-dissect natin yung ibig sabihin niya. Non-terminating. Non-terminating, ibig sabihin, hindi tumitigil, hindi nito terminate. Pero repeating decimal is a decimal that never comes to an end
Hindi siya natatapos, pero, but repeats one or more numbers after the decimal point in a predictive pattern. Okay? Ngayon, ano mga halimbawa? Halimbawas of haba nito, non-terminating, repeating decimals. Ano mga halimbawa sa non-terminating repeating decimals? Meron tayong ano, let's say ito medyo lalagyan natin ng numbering to ah. Ito yung 23.562, 562, 562, 56. Tapos lagyan natin ng ellipsis. Nilalagyan natin ng ellipsis, ano to, ellipsis, kapag alam natin kung ano yung kasunod. Di ba dahil sa pattern, biruin ko agad ah, dahil sa pattern, yung ellipsis pala, yun yung tatlong tuldok. Dahil sa pattern, alam mo yung kasunod niya ay 2. Ang kasunod ng ano ng 2 ay 5, etc. Kaya nilagyan mo ng ellipsis. Ano yung ano, sinasabing ano to? Ito ay non-terminating kasi hindi siya natatapos dahil may ellipsis nga, pero repeating. Ano yung predictive pattern? Ang predictive pattern niya is 5, 6, 2. Diba? Kasi paulit-ulit yung 5, 6, 2 eh. Pangalawang example, yung 1.3333 and so on. Ang predictive pattern niya is 3. Tama? Okay, sunod, number 3. Yung 2.3656 3656. Ayan. Napapansin nyo dahil sa pagkakasabi ko, ang predictive pattern niya is 3656. Lagyan mo ng ellipsis to indicate na non-terminating ka nga. And lastly, makulit tayo, marami tayong examples is 2.0343434 and so on. Ang predictive pattern niya is 3434. Ay, wag dalawang 34, isa lang. 34 lang. Eh pansinin niyo may 0, okay lang 'yun. Basta may predictive pattern ka. Okay, yan yung mga examples sa non-terminating repeating decimals. Okay, ngayon, may last pa. Yung non-terminating, non-repeating decimals, by the name of itself, non-repeating, ibig sabihin wala na uulit. Basahin natin. It's a decimal that continues endlessly with no groups of digit repeating endlessly. Sabihin wala na uulit. Pero may isa pang remark. Decimals of this type cannot be represented as fractions. Kapag ito ay given mong decimal, hindi mo siya pwedeng i-represent as fractions. And as a result, they are irrational numbers. Naalala niyo yung orientation, pinakilala ko sa inyo yung sets of numbers. So ito ay mga rational numbers. Ibig sabihin, you can convert them into fractions. You can convert them into fractions. Itong isang to, these are irrational numbers. Ano ibig sabihin? You cannot convert them into fractions. You cannot convert them into fractions. Ano mga halimbawa? Halimbawas of ang haba na naman ito, non-terminating, tapos non-repeating decimals. Tama ba pagkakasulat ko? Walang dash. Okay lang yan. Non-repeating decimals. Sige na nga, lagyan na natin ng dash kasi yun yung sinabi. Non-repeating decimals. Ano mga halimbawa niyan? Halimbawa, yung 1. Yung sikat na pinakasikat, yung pi. Ang pi pwede mo isulat as 3.14, 15, and so on. Hindi ko nakabisado yan. Sunod, yung letter E na makikita nyo sa GenMat. Yun yung constant na 2.71, 82, and so on. Hindi ko nakabisado.
Yan yung mga ln of e, naalala nyo sa GenMat, yung natural logarithm. Okay? Tapos, yung mga pi, yung mga nasa circles, yung mga sa trigo na 2 pi over 2, mga ganyan. Yan yung pi na yon. Ngayon, number 3, ano pa? Yung square root of 2, yun yung mga sikat na irrational numbers. Pwede mo isulat as 1.41423 and so on. Pansinin nyo, there is no repeating pattern. 14, 15, 71, 82, 414, 23. Diba? Hindi nagre-repeat. There is no predictive pattern. So, ibig sabihin, ano moral of the story? Itong mga gantong examples na to can be converted to fractions. Ito naman, mga to, hindi. Ba't ko tatagalogin? Cannot be converted to fractions. Diba? Medyo malinaw na tayo dun. Yung unang dalawa, terminating and non-terminating lang ang mga pwede i-convert into fractions. And lastly, i-summarize natin yan sa isang remark. Note that the terminating decimals and non-terminating repeating decimals are rational numbers. Hence, they can be converted. Hence, we can convert them into decimal to fraction. While the non-terminating, non-repeating decimals are irrational numbers. Hence, we cannot convert them into fractions because they are not rational in the first place. You cannot convert irrational numbers kasi nga, hindi nga siya rational. And that's pretty much it, guys. I hope you learned something today. I hope that you have appreciated the lecture that I've given about the decimals, about the types of decimals, and how do we convert them into fractions. In the next video, we will be discussing the fundamental operations on decimals, addition and subtraction. And until then, mathematicians, keep safe and have a great day. Goodbye now.